Ako si Maria at ito ang aking kwento. Hindi makapaniwala si Carmela sa mga sinasabi sa kanya ng kanyang ama. Hilaw siyang natawa. Talagang napaghandaan na ni Shawnee ang mga sinabi nito laban sa kanya. Ano pa bang mga nasabi ni Shawnee para magalit ng ganito sa kanya? Ang kanyang ama. Pinakalma ni Carmela ang sarili niya para hindi bumagsak ang mga luha niya. Hindi mauna ang paghagulhol niya kaysa masabi ang mga gusto niya. Hanggang ngayon pa rin ba? Si Tita Shawnee pa rin ang pinaniniwalaan niyo? Simula nang dumating siya sa buhay natin, hindi niyo na ako nagawang paniwalaan. I'm your daughter, Dad. Mas matagal mo akong nakasama kaysa sa kanya. Unless palagi ka ring umuwi sa kanilang mag-ina kahit na buhay pa si Mommy. Matapang niyang wika. Iniwas naman ni Marvin ang paningin niya. Minahal ko ang mommy mo. Hindi magagawa ng Tita Shawnee mo ang patayin ako para lang sa kumpanya dahil marami na rin siyang naitulong sa akin. Simula nang makasama natin siya. Bakit mo ba siya gustong-gustong mawala sa buhay natin? Naging mabuti naman siyang ina sa'yo at sa mga anak mo. Noong mga panahon na hindi mo kayang alagaan ang sarili mo. Dahil sa depression, siyang nandyan para sa'yo. Siya ang nag-alaga sa mga anak mo. Ano bang ginawa niya sa'yo para magalit ka ng ganito at siraan siya sa akin? Hindi mo alam ang mga ginawa niya sa akin, Dad? Seriously? Bakit bulag-bulagan ka pa rin hanggang ngayon? Hindi mo alam kung bakit ako galit sa kanya? Noong sinabi ko sa'yo na nakita ko si Tita Shawnee sa accident scene, hindi ka naniwala sa akin. Noong pinapainom niya ako ng gamot para tuluyan ako mawala sa sarili ko, hindi ka na naman naniwala. Inalagaan niyang mga anak ko? She did not. Malakas na sigaw ni Carmela na halos magasgas ang lalamunan niya. She used my kids para makontrol niya ako. Lahat namang inuutos niya sa akin, kailangan kong sundin dahil kung hindi, sasaktan at gugutumin niyang mga anak ko. Hindi ko sinabi sa yung lahat ng yun dahil natatakot akong makita na naman ang itsura ng mga anak ko may pasa at sugat dahil sa pananakit niya. Natatakot akong makita na naman silang umiiyak dahil sa gutom. Masyado ka ng bulag-bulagan, Dad. Bulag ka pa rin sa mga red flags ng kabit mo. Mahaba niyang litanya. Kunot noo lang namang nakatingin si Marvin sa anak niya. Naawa siya dito pero kung totoo man ang sinabi ni Shawnee sa kanya, hindi niya kailangang maawa kay Carmela. Matagal niyo ng kaibigan si Doc pala, pero si Tita Shawnee pa rin ang nagawa niyong paniwalaan? Masyado na kayong bulag dahil sa pag-ibig na yan. Si Tita Shawnee ang gusto ko yung patayin. Si Tita Shawnee ang gusto ko yung lasunin. Bakit ayaw niyo maniwala sa akin? Napaawang ang labi ni Carmela nang sapalin siya ng kanyang ama. Ganyan ka na ba kadesperado, Carmela? Gusto mong makuha ka agad ang kumpanya kaya puro paninirang ginagawa mo kay Shawnee? Masamang tinignan ni Carmela ang kanyang ama. Tila ba biglang nawala ang respeto niya para dito. Ano bang ginawa ng stepmom niya sa kanyang ama at tila ba nagayuma na ito? Dahil wala na siyang ibang pinaniniwalaan kung hindi si Shawnee lang. Kung sa tingin niyo, ginagawa ko to dahil gusto kong makuha ang kumpanya. Kahit na huwag niyo nalang ibigay sa akin, paniwalaan niyo lang ako. I am trying to save you, Dad. Wala na ako nagawa noon para kay Mommy at kahit na tila kinalimutan niyo na ako, ayaw ko pa rin na may mangyari sa inyo. Obserbahan niyo si Tita Shawnee. Subukan niyo buksan ang mga mata niyo para makita niyo mga red flags sa kanya. Sige, saktan niyo ko. Talikuran niyo ang lahat ng mga taong totoong may concern sa inyo. But please, believe me. Dagdag pa ni Carmela sa kanya kinuha ang bote ng gamot na nakuha niya sa bag ni Shawnee. Nagtataka namang tinignan niyo ni Marvin nang ibigay ito sa kanya ng anak niya. Naipatest ko na yan pero nasa inyo na kung ipapatest niyo rin. Kung sasabihin niyo kay Tita Shawnee tungkol sa gamot na to at makaisip na naman siya ng dahilan para malusutan ng mga ginagawa niya, wala na ako magagawa. Kung mapatunayan niyo man na totoo ang lahat ng mga sinabi ko, at least alam niyong I tried to save you. Sige, hayaan niyo nang sirain ni Tita Shawnee ang buhay ko. Pero wag niyo sanang hayaang mapatay niya kayo at makuha ang lahat ng pinaghirapan niyo ni Mommy. I'm sure sinetap lang din ni Tita Shawnee si Doc pala para mapalitan mong doktor mo nang sa ganon malaya niyang magawang lahat ng gusto niya at mapatay ka ng dahan-dahan gamit ang gamot. Kung hindi ko pa sila tinakot, sa tingin niyo ba gising na kayo ngayon?
Baka hanggang ngayon para kayong lantang gulay na nakahiga sa kama na yan. Ginawa ko na kung anong makakaya ko para sa inyo, Dad. Bahala na kayo para sa sarili nyo. Aniya pa sa kanya tinalikuran ang kanyang ama na hindi na nagawang magsalita pa. Akma na sanang lalabas si Carmela na magsalita pa siya ulit. Hindi ba't mas lalo kayong nanghina kahit na umiinom naman kayo ng mga gamot at vitamins nyo? Subukan yung itapon ng mga pinapainom ni Tita Shoni sa inyo. At kung sakaling may nagbago sa nararamdaman nyo, siguro naman panahon na para mag-imbestiga kayo tungkol sa kanya. Subukan nyo ring magpa-check up sa ibang doktor para malaman yung kalagayan nyo. Bakit ko nasabi na pinapalitan niyang mga gamot nyo? Dahil yan din ang ginawa niya sa akin noon. Sa halip na umiging nararamdaman ko, mas lalo tong lumalala dahil sa mga gamot na pinapainom niya sa akin. Subukan nyo lang, wala namang mawawala sa inyo. Dagdag pa niya bago siya tuluyang lumabas ng kwarto. Napalunok si Marvin, rinig niyang pagsarado ng pintuan. Tinignan niyang gamot na hawak niya at napahigpit ang pagkakahawak niya dito. Ano ba talaga ang totoo? Sino sa kanilang nagsasabi ng totoo? Masyado na nga ba talaga siyang bulag ng dahil kay Shoni? Hinilot ni Marvin ang sentido niya na makaramdam siya ng hilo. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. What should I do? Usal ni Marvin sa sarili niya. Itinago niya ang gamot na ibinigay ni Carmela sa kanya dahil posibleng maya-maya ay darating na si Shoni. Nang makasakay si Carmela sa sasakyan niya, ay tuluyan ng bumagsak ang mga luha niya. Napasubsob na lang siya sa manibela niya. Ang sikip-sikip ng dibdib niya. Ramdam pa rin niya ang bigat ng kamay ng kanyang ama sa pisngi niya dahil sa sampal pero mas nangingibabaw ang kirot na nararamdaman niya sa puso niya. Napabuga siya ng hangin sa katipid ng ngumiti. Nasasaktan man siya dahil ayaw siyang paniwalaan ng kanyang ama. Wala na siyang magagawa. Tuloy na talagang nalasa ni Shoni ang isip nito dahil wala na siyang ibang pinaniniwalaan kung hindi si Shoni lang. Carmela, open the door. Rinig ni Carmela sa boses ni Idam. Tumingin siya sa bintana at nakita niya naman si Idam na bakas ang sobrang pag-alala sa mukha nito. Binuksan niya ng pintuan at lumabas ng sasakyan. Are you okay? Hindi ka ba nasaktan? Nag-aalalang tanong ni Idam. Hindi sumagot si Carmela, niyakap niya lang si Idam. Nagpapasalamat siya dahil nandyan si Idam para sa kanya. Ang tanging taong may pakialam sa kanya at naging kakampi niya. May nangyari ba? Nakausap mo ba ang daddy mo? Tanong niya. Hindi pa rin sumasagot si Carmela. Hinaplos ni Idam ang likod ni Carmela tinalikan. Ang ibabaw ng ulo nito. Hindi niya alam kung anong nangyari sa loob ng hospital pero alam niyang hindi naging magandang pag-uusap nilang mag-ama. Wala bang masakit sa'yo? Please, answer me. Nakikiusap niyang saad. Umiling naman si Carmela na walang takot na nararamdaman niya dahil sa nangyari sa kanya. Kanina dahil mas masakit ang mga nasabi sa kanya ng kanyang ama. Makalipas ang ilang minuto ay kumalas na sa pagkakayakap si Carmela saka siya tipid ng ngumiti. Gusto ko na umuwi. Aniya na ikinatango ni Idam. Si Idam na nag-drive ng sasakyan ni Carmela habang pinag-drive niya naman na sa pulis ang sasakyan niya. Tahimik lang si Carmela habang nasa biyahe sila. Nililingon siya paminsan-minsan ni Idam dahil nakatulala si Carmela. Nakausap mo na bang daddy mo? How is he? Pangbabasag niya sa katahimikan nilang dalawa, nagpakawala naman muna ng malalim na buntong hininga si Carmela bago sumagot. Ayaw niyang maniwala sa akin. Sinabi ko na lahat ng mga nalalaman ko pero ayaw pa rin niyang maniwala sa akin. Iniisip niyang ako ang gustong pumatay sa kanya para makuha kong kumpanya. I don't know what to do anymore. Hinawakan ni Idam ang isang kamay ni Carmela. Kapag nalaman niyang totoo, siya rin ang lalapit at hihingin ng tawad sa'yo. Wala tayong magagawa. Hindi natin siya mapipilit hanggat wala kang ipapakitang ebidensya sa kanya. Don't stress yourself too much para may lakas kang maghanap pa ng ebidensya laban sa stepmom mo. Magpapalakas ni Idam sa loob niya. Bahagya na lang nangumiti si Carmela. Hindi niya akalain na malaking tulong sa kanya si Idam, lalo na sa mental health niya. Nagagawa niyang kumalma, samantala naman kararating pa lang ni Roel sa kumpanya nila, galing sa meeting nang harangin siya ni Sofia. Kunot noon niyang tinignan si Sofia. What are you doing? Tanong niya dito. 2 linggo niya na rin hindi nakita si Sofia pero wala siyang pakialam doon. Let's talk, ani ni Sofia. Napahilamos naman si Roel sa mukha niya. Bakas ang pagod sa mukha niya. Wala tayong dapat pag-usapan. Leave me alone, Sofia.
I'm tired. Anos niya takman sanang lalampasan si Sofia na magsalita si Sofia, di kinahinto ni Ruel. I'm pregnant. May niyang saad. Naikuyom ni Ruel ang kamao niya. Hindi niya inaasahan yun. Hindi niya iniisip ang posibleng maging bunga ng nangyari sa kanila. Akala niya naging tahimik ang buhay niya sa nakalipas na mga araw, pero may pasabog palang darating sa kanya at talagang hindi niya matatanggap. Abort it. Blanko niyang wika. Hinarap ni Sofia si Ruel saka siya hilaw na natawa. Are you sure? Are you serious? Sa tingin mo ba mag-isa ko lang na ginawang batang ito? Bakit? Sa tingin mo ba ginusto kong mabuo siya? If you don't want to abort it, sarilinin mo. Huwag mo kong hatakin sa buhay mo. May diinawi ka ni Ruel. Malaki na nga ang problema niya, dadagdagan pa ni Sofia. Hindi pa rin siya handang magkaroon ng sariling pamilya, lalo na kung si Sofia ang magiging ina ng magiging anak niya. Ano bang tingin mo sa batang nasa sinapupunan ko? Isang laruan na pwede mo na lang itapon? Sariling dugo at laman mo ito. Paano mo nagagawang sabihin na patayin ko ang sarili kong anak? Dahil bibigyan mo lang siya ng miserableng buhay. Inis na saad ni Ruel. Muli siyang napahilamos sa mukha niya sa sobrang inis. Hindi mo ba ako maintindihan? Kapag nagsama ba tayo ng dahil sa batang yan, magiging masaya ba tayo? Huwag mo nang idamay ang bata sa gulo ng buhay natin. Hindi kita magagawang mahalin, Sofia. At kung lalaki lang siya sa magulong paligid, sisirain mo lang ang buhay niya. So abort it. Iniwan na ni Ruel sa Sofia na napatulala na lang sa mga sinabi niya. Ruel! Tawag niya pero hindi huminto si Ruel. Ruel Festejo! Gigil na tawag ni Sofia pero mas lalo nitong binilisan ang paglalakad niya. Nang makarating si Ruel sa office niya ay inis siyang nagwala dahilan para mahulog ang mga gamit sa lamesa niya. Shit! Galit na galit niyang sigaw. Hindi pa siya pwedeng magkaroon ng anak lalo na't marami pa siyang kailangang gawin. Hindi pa siya handa sa responsibilidad ng pagiging ama, lalong hindi niya matanggap ni isang babaeng hindi niya mahal ang magdadala ng anak niya. Inis niyang sinabunutan ang sarili niya. Kapag hindi pumayag si Sofia na ipalaglag ang bata, siguradong wala siyang magagawa kung hindi ang pakasalan nito. Shit, this life! Muling lumabas si Ruel at hinanap si Sofia. Mabuti na lamang at hindi pa ito nakakaalis kaya inis niya itong hinila palabas ng kumpanya. Ouch! You're hurting me! Pwede naman tayong mag-usap nang hindi mo ko kinakaladkad. Ruel, ano ba? Reklamo ni Sofia sa kanya dahil halos madapa na siya sa pagkaladkad ni Ruel sa kanya. Saan ba tayo pupunta? Aniya pa. Nang hindi siya binitawan ni Ruel ay kinagat niya ang kamay nito. Aray! Daing ni Ruel kaya nabitawan niya si Sofia. Saan mo ba ako dadalhin? Ipapa-abort natin ang batang yan. Diretsong sagot ni Ruel. Napaatras si Sofia. No! Kung hindi mo tanggap ngayon, ako na lang munang bahala sa kanya. I'm sure kapag nakita mo ng bata, matatanggap mo rin siya. Hindi ako papayag sa gusto mo. Ito bang plano mo? Hindi ako pumayag na pakasalan ka, kaya gumawa ka ng paraan para pakasalan kita. Ginamit mong pangalan ni Carmela para magawa mong plano mo. Sinadya mong may nangyari sa atin para mabuntis kita at magawa mong gusto mo. You evil witch! Sagad sa butong galit na nararamdaman ni Ruel. I don't want to marry you. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Sa lakas ng boses ni Ruel ay maraming nakarinig ng sinabi niya. Nagbubulungan ng mga empleyado na nakarinig sa sinabi niya. At puro panghusga doon kay Sofia. Inilibot ni Sofia ang paningin niya at lahat ng empleyado ay nakatingin na sa kanya. Nahiya na siya dahil sa sinabi ni Ruel. Galit niyang tinalikuran si Ruel dahil sa pagpapahiya nito sa kanya. Samantala, muling hiniram ni Maria ang mga anak ni Carmela para ipasyal ang mga ito at kumain ulit sa labas. Kamusta naman kayo sa mansyon? Hindi ba kayo naninibago sa paligid niyo? Tanong ni Maria sa mga bata. Medyo naninibago po dahil ang dami pong katulong. Palagi lang pong nasa kwarto si Sabrina. Pero para po makapaglaro kami sa sala, pinapaalis po muna ni Lolong mga katulong para maging komportable po kami maglaro. Sagot ni Santino. Inaplos ni Maria ang pisngi ni Sabrina. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung ano pinagdaanan ng kambal sa kamay ni Shawnee. Kamusta naman ang trato sa inyo ng lolo niyo? Is he nice? Tanong pa niya. Tumango naman kaagad si Santino kaya nakahinga siya ng maluwag. Lolo is kind naman po, sagot pa niya.
Ipinasyal na ni Maria sa mall ang mga bata para makapag-shopping sila ng mga gusto ng mga to. Gusto niyang ibigay ang mga bagay na hindi nila nakuha dahil si Shawnee ang may hawak sa kanila. Masaya silang namasyal sa mall. Dinala niya na rin ang mga bata sa Kidzuna, arcade at sa mga rides. Ramdam na ni Maria ang mabilis sa pagkapagod dahil na rin siguro sa edad niya, pero sinigurado niyang nag-enjoy ang mga apo niya. Nang mapagod sila ay naghanap sila ng restaurant para makakain na sila. Hinayaan niyang mamili ng pagkain ng kambal. Noong nasa Los Angeles pa kayo, totoo bang madalas walang lasang mga pagkain niyo? Wala rin kayong fruits? Kuryoso pa niyang tanong. Gusto niyang mas makilala pang mga apo niya at mas maunawaan ng mga to. Gusto niyang mawala ng takot ng mga to. Ayaw niyang dalhin nila hanggang sa paglaki nila ang takot o trauma nila. Opo, hindi rin po kami pinapakain ng marami. Hindi po kami nakakakain ng masarap. Kapag nangunguha po ako ng pagkain, dati palagi akong pinapalo ng yaya namin. Pagsusumbong ni Sabrina. Napahigpit ang pagkakahawak ni Maria sa hawak niyang kutsara. Lahat ng yon ay nagawa ni Shawnee. Paano niya nagagawang saktan at gutumin ng mga batang walang kamuwang-muwang? Tipid na lang nangumiti si Maria. Don't worry, you can eat whatever you want now in moderation. Hindi na kayo magugutom at wala nang mananakit sa inyo. If someone hurt you both, tell me, ako nang bahala sa kanila. Huwag kayong matatakot na magsabi o magsusumbong, okay? Kakampi niyo ang momila. Nakangiting sad ni Maria. Masaya namang tumango ang dalawa. Pagkatapos nilang kumain ay dumaan na muna si Maria sa isang bag shop para bumili. Pinaupo niya na muna mga bata sa sofa habang namimili siya. Nang makakita siya ng magandang bag, ay kinuha niya yon. Pero kunot-noo siya na natingnan ng isa pang babaeng humawak sa bag. Hilaw siyang natawa nang makita niya si Shawnee. Bitawan mo, utos ni Maria pero hindi yun binitawan ni Shawnee. Ako ang nauna na makitang bag na to, kaya ikaw ang bumitaw. Anas naman ni Shawnee sa kamasinilang bag pero mas sinigpitan naman ni Maria ang pagkakahawak niya sa bag. Mahilig ka ba talagang mang-agaw? Alam naman natin kung sinong nauna, gusto mo lang talaga makipag-agawan. Bitawan mo na habang mabait pa ako sa lagay na ito. May dinasaad ni Maria pero hindi talaga nagpatinag si Shawnee. Hinihila niya ng bag kaya sa inis ni Maria ay biglaan niya itong binitawan. Dahilan para bumagsak sa sahig si Shawnee. Natuwa naman si Maria sa nangyari kay Shawnee. You witch! Sigaw ni Shawnee pero nginisihan lang siya ni Maria. Gusto mo yan, hindi ba? Inutusan mo rin ako bitawan ko. Sinunod ko lang naman ang gusto mo tapos ako pang sisisihin mo. Lamunin mo sanang mabusog ka. Tumayo naman na si Shawnee. Nagngingit-ngit sa inis sa mga ngipin niya pero wala siyang magawa. Aalis na sana si Maria nang maalala niyang ginawa ni Shawnee sa mga apo niya. Muli niyang hinarap si Shawnee na napataas ang kilay. What? Tanong niya dito. Nagulat na lang si Shawnee na bigla siyang sampalin ni Maria. What the hell is your problem? Ano bang ginawa ko sa'yo? Inis niyang tanong. Akma niya rin sanang sasampalin si Maria nang mahawakan ni Maria ang kamay niya. Kulang pa yan sa mga ginawa mo sa mga apo ko. Anong klase kang tao? Pati mga bata'y dinami mo pa sa pansarili mong kagustuhan. Nagawa mong manakit ng mga bata para lang makontrol mo si Carmela? Demonyo ka pa sa demonyo. Kaya siguro sinusuka ka ng impyerno. Hilaw na lang na natawa si Shawnee. Dahil sa panginsulto sa kanya ni Maria, akala mo kung sino siya. Nakapag-asawa lang ng mayaman. Akala mo kung sinong nasa mataas. Aniya na makaalis na si Maria. Nang matapos mag-shopping si Shawnee, umuwi na rin siya. Naabutan niya naman ang anak niya na sa sala. Mabuti naman at umuwi ka na. Nagawa mo pa talagang magbakasyon sa dami na nangyayari sa atin. Sinisimula na ni Carmela ang mga plano niya laban sa atin. Hindi siya pwedeng magtagumpay na makuha ang kumpanya. Dahil kapag nangyari yon, sa kangkungan tayong dalawang pupulutin. Paninermo niya na naman sa anak niya na hindi malang tumutulong sa kanya. Tapos hanggang ngayon wala ka pa rin nagagawa para pakasalan ka ni Ruel. Ano bang ginawa mo para i-cancel niya ang kasal ninyo? Wala ka na ba talagang balak sa buhay? Na-stress na Saad sa anak niya. He will marry me. Sa ayaw at sa gusto niya, pakakasalan niya ako. Sagot ni Sofia. Then do something. I'm pregnant, kaya wala siyang magagawa kung hindi ang pakasalan ako. Natahimik naman si Shawnee sa sinabi ng anak niya. Ilang segundo pang lumipas bago siya muling nagsalita. Naupo na siya sa tabi ng anak niya para malaman kung paano yung nangyari. Ginagago mo ba ako? Paano ko mabubuntis? Ayaw ko nga pakasalan ni Ruel. Ang buntisin pa kaya? Walang tiwalang wika niya sa sarili.
Siyempre, gumawa ko ng paraan. Umalis ako para magpalipas lang ng araw. Paano may nangyari sa inyo? Inakit mo? Pero kahit naakitin mo siya, kung ayaw niya sa'yo, hindi ka niya papatulan. So what happened? Ang mahalaga ay may panlaban ako kay Ruel para pakasalan niya ako. Kailangan malaman ni Chairman Festejón tungkol dito dahil kapag si Chairman ang nagdesisyon para sa pamilya niya, lahat sila'y walang magagawa kung hindi ang sumunod. Napangisi si Shawnee. Kahit papano pa rin pala ay may utak ang anak niya. Mabuti naman at nakaisip ka ng paraan. Akala ko'y magiging talunan ka na lang palagi. Sa mansyon na nakatira si Carmela kasama ang mga anak niya kaya dapat dun ka na rin tumira. Magandang alas ang batang dinadala mo. Excited na saad ni Shawnee. Ngumiti na lang na tila demonyo si Sofia dahil sisiguraduhin niya na magtatagumpay siya sa plano niya. Ano kayang mangyayari ngayong may hawak na alas si Sofia para mapakasalan siya ni Ruel? Ano ang gagawin ni Marvin sa mga banta at paalala ni Carmela sa kanya? Sundin kaya niya ang anak o patuloy na magbubulag-bulagan kay Shawnee? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.